kabila ng diretsahang pagtanggi ni Janet Lim Napoles sa pagkakadiin sa kanya sa bilyong-bilyong pisong pork barrel scam, isa na namang testigo ang lumantad para patunayang may ibinulsa si Napoles mula sa pork barrel ng ilang mambabatas. May news to go si Susan Enriquez. Sa 12 taong pagtatrabaho ni Merlina Sunya sa JLN Corporation, hindi raw lingid sa kaalaman niya ang pagpapatayo ng kumpanya ng mga foundation para tumanggap ng pondo mula sa pork barrel ng ilang mga mambabatas. Pero sa pagkakaalam daw niya, nauwi lang di umano sa bulsa ni Janet Lim Napoles ang mga pondong ito. Para raw walang ebidensya, cash daw at hindi cheque kung magbigay umano ng komisyon sa ilang mga mambabatas si Napoles. Bukod dito, mga staff daw ng ilang mambabatas ang kumukuha ng pera sa opisina ni Napoles. Kung minsan kasi ma'am, kung mayroon silang incoming na pondo, mga PDAF, ayun, nagre-ready na. Kasi, kailangan ni ganito kasi may pondo si Kong. Alam niya kasi. Oo, alam niya. May pondo si Senador. Kaya dapat mag-prepare tayo ng ganito. Sa sinumpaang salaysay ni Sunyas, mga empleyado ni Napoles ang ginagawa niyang opisyal sa mga itinatatag na foundation. Siya nga raw ang ginawang presidente ng People's Organization for Progress and Development Foundation Incorporated na sinasabing beneficiary umano ng maanumalyang fertilizer fund. Nauna nang sinabi ni Napoles na hindi niya personal nakakilala ang mga senador na nadadawit sa umano'y scam. Pero ayon kay Sunyas, marami raw itong kilala't kaibigan sa gobyerno, kabilang ang ilang senador. Kasi kung minsan, nung mayroon kaming affairs sa office, they are invited. Ganon. Sino may mga natatanda ka? Senator Jinggoy, Senator Revilla. Kasi yun naman ang ang touring niya, parang they are parang sisters, brothers. Nauna na itinanggi ni Senador Bong Revilla ang di umani kaugnayan niya sa maanumalyang paggamit ng pork barrel. Sabay banggit na posibleng politika lang ang nasa likod ng isyong ito. Si Senador Jinggoy Estrada naman, nauna nang iginiit na hindi niya hahayaang magamit ang kanyang opisina sa panluloko. Sa isang safe house, nakausap ng GMA News si Ben Harluy. Handa raw siyang humarap sa anumang investigasyon para patunayan kung sino sa kanila ang nagsasabi ng totoo. Sinasabi niya na wala daw siyang transact sa gobyerno. So natatawa lang ako at hinahamon ko siya at sinacheck, sabi ko, para sino kaya sa amin ang adik? Dalawa, no? At sino kaya nagsasabi sa amin ng katotohanan, no? So pwede naman yun, Ma'am Susan, mag-verify sa mga ahensya, no? Sabi ni Luy, gusto na lang sirain ni Napoles ang kanyang kredibilidad kaya sinabing adik siya. Nagpasya raw siyang umalis sa kampo ni Napoles nang dumating na ang mga reklamo sa Malampaya Fund. Sa takot daw ni Napoles na ilantad niya ang anomalya kaya ikinulong siya. Nagulat na nga lang ako, ma'am, yung ito na nga, pumutok yung Malampaya na nga na ganyan, tapos kino-confirm, oh madam, bakit nagkaganon yan? Tapos ang sabi mo, magde-deliver, bakit wala? So, alam mo yun, so doon na nag-umpisa na nagtatalo na kami ni Miss Janet Napoles. Ayon naman kay Atty. Levito Baligod, diversionary tactic ang paratang na nangingikil siya kay Napoles. Palusot na lang ni Napoles yan para ma-divert ang attention mula sa principal na issue natin. Ang issue natin ay nasaan yung pera na para sa magsasaka. Dahil sa takot daw para sa kanyang buhay, hindi na humarap sa media si Napoles. Pero ayon sa kanyang tagapagsalita, we are ready to face any investigation for that matter. The only problem is we are being targeted in the bar of public opinion without proof. Susan Enriquez, GMA News.